My president? Sabi niya gano'n. O eto na, nandito na si kaibigan natin, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Alamin na natin. Wait lang kay Dilima, hirap daw kontakin. So, si DOJ Secretary Leila Dilima, Vitaliano Aguirre mo nang nasa linya ng ating komunikasyon. Secretary Aguirre, good morning po. Good morning, Eileen. Good morning din. Good morning po, at saka si Jake. Good morning po. Jake Madrazo po, parang congressman na rin ang dating nyo sa akin nung nandun kayo sa lower house. Hindi ko naman kagusto. Actually, last minute na nang ipagawa sa akin ng house yun. Hindi, pero mas maganda po yun. Pero ready naman kayo. Mukha namang ready kayo. Pero Secretary, ang kagandahan nun, nagkaroon ng order. Yung pagtatanong. Dapat pang i-welcome ng mga tao yung gano'n. Oo nga. Kasi makita mo yung demeanor ng witness kung talagang nagsasabi ng totoo, hindi. Kita mo yung mga truthful witnesses kasi, ang mga characteristic niyan, yung relax, kalmang-kalma, pwede pang magbiro yan kuminsan, at hindi natatakot, hindi tense. Yan ang mga mark ng truthful witness. Hindi maliligaw. So, kailan ko kayo babalik doon? May hearing pa. Alam ko, maraming sinampina, di ba? Hinihintay lang po sa amin ng house kung makakadalo si JB Sebastian. Okay naman dumalo sa amin si JB. Actually, natutang naman sa pinto pa Opo. Secretary, narinig nyo na po yung sinabi ni Senator Leila de Lima na itong si JB Sebastian ay asset daw niya. Asset daw nila government asset. Ano ang tingin nyo sa statement na yun? Ako, may komentaryo na kanina, but I'd like to hear what you have to say about this. Well, alam mo, medyo nasisira na ang patunog ni Secretary de Lima sa mga katuwiran niya. Alam mo, sino maniniwala na asset niya yan? Pwede sa ibang bagay, pero hindi sa illegal na droga. Di ba? Unang-una, kung yan ay asset mo, bakit mo pinapayagan o bakit mo kinukonsente na magbenta ng droga yan sa loob ng bilibid? At hindi lang yung pakunti-kunti, kundi pulto-pulto. Ikalawa, nung mag-raid kayo, bakit mo iniwan yan? Ang katwiran niya sapagkat asset daw ngayon. Paano magiging asset yan? Ang tunay na asset, kung talagang asset mo yan, dapat isinama mo yan doon sa labinsya. Para hindi halata. Hindi lang halata. Talagang marami niyang mapupulot na mga informasyon doon kasi kahalubilo niya yung labinsya. Bakit? Paano makakuha ang informasyon doon sa mga taong high profile inmates kung yan ay ibubukod mo? Alam mo, kaya yan ay hindi natuloy yung Copeland Kronos ng CIDG sapagkat doon sa isa sa mga rekomendasyon at matibay na rekomendasyon, one of the most important recommendations ni General Magalong ay i-isolate yung mga high-profile inmates. Ibig sabihin, yung 11 kasama na rin si JB Sebastian ay i-isolate, ilalagay sa isang lugar na hindi maaring kagad na makontak. So, kung matutuloy yung susundin yung Oplan Chrono, ay kasama si Sebastian doon. Ngayon, mayroon palang Oplan din yan, yung Nomad. Yan palang ipinalit ng balitaan namin na biglang pinalitan yung Oplan, yung Kronos ng Oplan Nomad ng DOJ NBI at wala doon yung rekomendasyon na is-isolate yung mga high-profile inmates na yan. So, libre si Sebastian sa kanyang solong-solong transaksyon ng 8 buwan sa Bilibid. At bakit, ang tanong siguro dito, bakit kailangang masolo niya yung transaksyon sa Bilibid in that 8-month period? Siyempre, sa lahat ng mga witnesses, talagang pinag-iba yun ni Sebastian ng pagbenta ng droga at sinipilit yung mga hindi naman nagbebenta ng droga katulad ni Noel Martinez na talagang hindi ko niya kayang magbenta ng droga. So ang sabi ni Martinez, irereto na lang kita doon sa mga contact sa labas, sa mga kasamahan ko sa labas. At ganun ang ginawa niya. Pero Secretary, sabi niya na talagang pinagbebenta ng droga, gustong lumakas ang benta ng droga sapagkat kailangan ni Secretary de Lima ang pondo sa kampanya. Pero Secretary, paano nagawa yun ni JB Sebastian gayong si Peter Ko kasama dun sa sa kabilang grupo naman? Ibig sabihin, siya pa rin yung main source, 'di ba? Hindi naman niya na-control niya ba si Peter Ko o meron siyang ibang pinagkuhanan? Malamang na meron niyang ibang pinagkuhanan
gawa ng meron namang mga contact si na Peter ko na nasa labas na hindi naman lahat ng mga nagbebenta nandun sa loob. Kaya nagkalakas ang loob lang. And this side, talagang kinakailangan nilang umaksyon na ilipat na yung 90 na yan sapagkat napipressure nila sila ni General Magalong. Tinatanong ni General Magalong after so many meetings sa kanya kung secretary, parang chance meeting nila sa isang okasyon na nandun daw si Secretary de Lima. Tinanong niya si Secretary de Lima, kailan na, Secretary, kailan natin tutuloy no? Kasi hinug na yung Coplan Kronos. Sabi raw sa kanya ni Secretary de Lima, sige, maghintay-hintay lang tayo sapagkat tatawag ako ng mga meeting ng matataas na involved dun sa mga tao yan. Kasama nga dyan yung PAOK, na represented by General Villasanta, si Colonel Marcelino nandun din daw, at saka siyempre PDEA at saka kapulisan, CIDG. Alam nyo, meron binanggit doon na sabi nga natin, si Presidente po very particular about the narco generals. Nung binanggit yung pangalan nila Villasanta, General Garbo, tapos yung NCRPO si Joel Pagdilao regarding dito sa Kronos, sabi nga natin, and may lumilitaw na ika nga, nakonektado sila kay Peter Ko. Yung punto na yon, talagang kami ni Arlene na nanonood na parang ito na nga yung narco-han na ayaw iparade itong Bilibid. Ano po ba yung may kaklaro ba kayo dun sa ganung punto ng investigasyon ninyo? Kasi nung kausap niya yung mga matataas na opisyal, nagtataka raw siya kung bakit si Director Ragos ay nandun. So, saka may isa pang mataas na hindi naman dapat nandun sa meeting na yon kasi very dapat top secret yun. So, pinalabas daw niya si Director Ragos. Ngayon, dun sa statement nung si Hans Tan, nandun yung isang insidente na pinakidnap nitong mga NCRPO police. Itong pamangkin at dalawang pamangkin ni Peter Ko at hininga ng 5 milyon. At katulad nung modus operandi na sinabi ni General Magalong, ganun nga ang ginawa. Kinidnap, pinatutubos ng 5 milyon at kung hindi kakasuhan ng pagbenta ng droga. Kidnap yun, kidnap na hulid up na parang ganun ang dating. Parang hulid up po. No, but anyway, ang tanong ko po, anong involvement ni Garbo sa investigasyon ninyo? Ba't siya bilang napunta ron? Alam naman nating siya parang pinaka-godfather. Yun lang kay General Magalong. Ang ibig sabihin nun, sino ba si Garbo? Correct. Ba't nandun siya? Ba't alam niya ito? So, ibig sabihin, nasa pinakamataas na echelon ng kapulisan, ay nakakaalam niyang illegal na droga, illegal drug trade sa Muntinlupa. Yan ang napakalinaw dyan. Kaya yung, sabi ko, yung pahayag ni General Magalong, ay mahigit ng 2 doble ang inilakas ng kaso namin. Kasi saka yung pakiusap po ninyo, di ba sabi raw sa kanya na, Benji, mamamatay ako dito. Naniniwala ba kayo? Si Bukayo yon. Si Bukayo nagsabi. Ako naniniwala ako doon. So, ang sinasabi rito, si Bukayo is directly involved actually. Medyo magulo po yung linya natin. Pwede kayang tumawag ulit. Ganun po. Hindi nyo nakukuha ito. Magulo. Sige. Okay. Tawag ulit at meron akong tatanong importante rin. Yan po mga kababayan, si Secretary Aguirre, medyo magulo yung linya, but we are very lucky. Kasi alam nyo, sinisentro natin sapagkat everybody knows na tinagurian ng narco generals ni Digong itong sina Villasanta, sina Garbo, at si Garbo at si Joel Pagdilao. Si Joel Pagdilao. NCRPO, hindi binabagit ang pangalan, pero ang NCRPO chief ay si Pagdilao when the raid was conducted. Ang lumalabas pa rito halimbawa, sige, it's a main operation of the Department of Justice, 'di ba? Kasi nga 'di ba dapat yung sa nila yung
joint ano yata, dapat yan, di ba? Yun yung sa plano ng CIDG, DILG, at saka DOJ, di ba? O siya, siyempre, lead agency na sabihin na natin ang ang DOJ. Pero may mga tauhan ka, may NBI ka, may special team po ang NBI na pwedeng magsagawa ng raid. Ayun na, nasa linya na natin. Okay, balikan natin. DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Jake, you were asking kanina, may question bago yung question ko. Secretary, yung po sa punto ng sinabi nga na bakit nandun po yung mga top echelon na narco generals dun sa eksena na parang hinarang na i-raid itong Should they even be there? Well, we could only speculate, pero I'm sure na ayaw nilang matuloy yung Copeland Cronus. Pero tinuloy nila para lang may semblance. Kumbaga, ang binulabog talaga nito, yung iba. Parang nagagather ko ngayon na para lamang sabihin na hindi nila in-stop yung Cronus na yan, para nagbuo sila ng another Oplan Nomad, ang DOJ, NBI. So yan ang pantakip nila doon, pero wala na doon yung recommendation ni General Magalong doon sa original Oplan Cronus na i-isolate yung mga high-profile inmates na yan. Alam niyo, marami sa mga testigo ninyo ang nagtuturo na meron isa doon 1.2 million binibigay every month kay Bukayo. Ang laki na kumita And then Bukayo naman, kaka-batchmate niya yata si di ba? Sila, si Villasanta. Villasanta saka si Nagarbo. Parang ganun noon dating. Si Garbo mas ahead. Tama po ba junior niya si Villasanta. Pero po, at actually, meron tayong paimbestigan dyan kay, alam mo, isa yan sa mga resource persons ko nung ako'y nagre-research pa tungkol, nag-uumpisa pa lang ng investigation namin. Yan ang mga nakakong ko yan. Isa yan sa mga kinausap ko. Pero wala naman siyang kwentong gano'n. Ang kwento niya, paano nanganib yung kanyang buhay, papatayin daw siya dyan. Pagkatapos lumilitaw ngayon, doon sa mga testigo natin, na regular pala yung kita niya. Yung pong kanya, yun ang kwento. Yun ang lumalabas. Pero Secretary, ganito, doon sa 8 buwan na talagang uninterrupted nakapag-operate, sabi niyo nga itong si JB Sebastian, was he raising money for just one candidate? Just Laila de Lima, if the allegation is true, or yung conclusion is true, or was he doing this, or did he do for the party? For the party, or for other candidates of the Liberal Party? Dinidiretso ko na po. Well, hindi natin masasabi yan, pero sabi ko, ang clear na clear doon sa pangulekta ay para sa direktang, kung totoo yung mga sinasabi nila, ay direktang nag-benefit si Secretary de Lima. Pero, ang sabi kong ganyan, I'm sure, indirectly nag-benefit din yung kanyang mga kasamahan sa partido. Kaya nga po, yun ang sinasabi nga natin. And as allegations have gone during before the elections, talagang meron silang ano man tawag dito, fund solicitation sa maraming ahensya like customs, immigration, and everything. Di ba? Pagkatas, dito pala sa Bureau of Prisons, meron palang ganun. Ang alam ko nun sa immigration kaya walang ubos ang pondo nila eh. Okay. Walang ubos. No, but anyway. Ako nagtaka ako nun, sa dami ng ginastos, yung deklarasyon, yung ginastos nila during election, yun lang. Parang it doesn't match. Kaya nahirapan na mag-submit ng Liberal Party ng kanilang 12. No, anyway, nahihirapan sila kung kani-kaninong pangalan, ipapangalan yung nag-donate. Ngayon po, sabi nga natin, sir, so maliwanag na meron kayong mga trace na mga, siyempre, alam nyo, may isang testigo kayo doon na nagbabayaran pala, bank to bank, ha? Kung ano account number mo. So sige, padideposito namin dyan. Ganito, ganyan. Di po ba? May mga ganong... Ganun po talagang kwan. Hindi yun ang kwan, ha? Yun ang talagang regulasyon. Bank to bank. Kukunin yung number ng ng account, pagkatapos doon magbabayaran. Tapos meron tagalabas, ganyan din. Yun ang sinasabi natin. So, dito talaga, sa nangyayari na to, kung talagang tutulungan kayo na AMLAC, marami kayo madidiscover sa mga bank record sa aming palagay. Tama po ba yung ganong assumption? Marami po. Actually, yung aming ni-report sa amin ng AMLA, ilan lamang po yun. Marami na kami nakakalap, mga pangalan at saka mga account numbers sa mga bangko. And that would be the second wave ng aming pagtatanong or inquiry sa AMLA. At to give you an idea, di ba nag-testify itong si Magleo? Opo. Ang sabi ni Peter ko sa kanya, sa loob lamang ng 3 buwan na drug trade
Peter Ko, ang collectible niya ay 1 billion. Isang tao lamang yun, ha? Isang drug lord lang yun. Labisang yun. 3 buwan lamang yun. Hindi mo binigyan ng 8 buwan na sinolo mo ang drug trade sa Bilibid. Nakikita mo kung ano gaano kalaki ang... Pero ito'y kwento lamang ba ng pagsolo? Ang ibig sabihin, makasabi naman, kasi hindi sila nakinabang, nawalan sila ng kita, kaya sila umaalma ng ganyan. Hindi lang to kwento ng pagsolo, di ba? Kundi saan napunta yung perang na-raise because of this operation? Opo, tama po yun. Talagang yan ang dapat, saan ba pupunta yan? Siyempre, kaya ang hinahalongkat natin, yung mga kasamahan niya, kaibigan niya, yung mga malalapit niyang mga galamay, at malamang na dyan, inilagay ang mga perang yan. Si JB Sebastian ba ay nandyan pa rin ngayon nakakulong? Di po ba? Nandun pa rin po, opo. Okay, so nakausap niyo rin ba ito or meron kayong mga emisaryo telling him na bumigay na at kumanta na? Hindi ko po nakakausap yan. Katulad nga ng sinasabi ko na inaakasuhin nga ako ng isang pare sa San Beda na tinuruan ko raw yan. Paano ko matuturuan yan? Si Aquino. Hindi ko nakakausap yung mga yan at may kanya-kanyang abogado yan. I was made to conduct the direct examination ng House the night before. Kaya pagod na ako nung buong araw, the whole day, maraming araw before. Pero gumising ako ng napakaaga para tingnan ko lang kung paano ang klaseng direct examination ang gagawin ko. Alam niyo po, magaling kayong abogado, magaling din na abogado yung inyong si Laila de Lima, pareho kayong taga San Beda. Yung sagot niya na sinasabi niya, teka muna, ano ba ito? Nilalatagan ako ng mga kwentong kutsero galing sa mga presong convicted, something like that. Para pinalilitaw sa taong bayan na, ano ba ito? May papatulan ng DOJ itong mga kwentong kutsero dito. Anong sagot niyo ron? Yan nga, parang si Secretary de Lima, Senator de Lima, parang hindi na abogado ngayon. Kung ano-anong pinagsasabi, unang-una, alam niya bilang abogado na he who alleges, he who charges must prove. Ano bang sinabi niya yung mga testigo namin galing sa Muntinlupa ay tinakot, pinakuan o bina-blackmail katulad nung kay Colonel Martilino. May pero torture pa wala man lang siyang may presentang bina-blackmail. Kaya alam ni Secretary Lima na talagang binibilog niya ang ulo kaya ng buong bansang Pilipinas. Kaya nga sinabihan siya ng isang statement na masakit-sakit ni President Duterte that he was bring the nation. May sinasabi siya na sabi nga niya, sino ba ang alter ego ko? Si Presidente. Does it mean si Noynoy ba ang siya ba ang pinatutungkulan dito? Parang gano'n ang sinasabi niya. Si Secretary Aguirre nagsabi. Si Pinoy ba yun? Actually, gusto niya magkaroon ng kakampi. Gusto niyang sumali si Pinoy dito sa spray na ito. Wala naman akong sinasabing si Pinoy yun Siya ang nagsasabi. So, but you referred to someone else. Pero Secretary, meron kayong pinatutungkulan na ibang tao na nasa Liberal Party rin. Not necessarily the President or the former President. Sinabi ko yun. Pero may lead kasi going to that direction. But I never mentioned the name of Pinoy. And he is not that lead. That lead is not going to the former President. DLG. Ang hilaw na hilaw pa po yung aking yun. Banggit ko lang yun. Kaya siguro later na lang pag yung meron ng produkto yung aming paghukay ng ebidensya. Pero categorically po pwede niyong sabihin it's not leading to the former President Noynoy Aquino. Hindi ko po masabi. Hindi pa masabi. Pero ito, since we are going the way of political parang pan-sourcing itong ganito, nung nakita si Garbo doon, sabi nyo nga, hindi may aalis ang kamay ng dilaw dito. At siyempre, yung kandidato nila sa DLG. Alam naman natin kung sino si Garbo, kung sino ang talagang nagmamarahipit dyan na gawing Chief PNP. Wow, kalahin mo kung natuloy yun. Di ang saya. Asa na ba si Garbo? Ang last balita namin, sir, ay nasa Estados Unidos. Nasa Amerika na ba? Inimbita nyo rin po ba yun, si General Garbo? Ano po? Inimbita nyo si General Garbo, hindi pa? Hindi po ang nag-iimbita po sa House. Ang sabi lang sa akin ng House, medyo konti ng time natin, kaya pwede ba
Secretary Aguirre, ikaw na ang magdala ng kung sinong gusto mong dalhin. So, dinala ko. Anyway, doon po sa issue nung kay yung issue nung kay Marcelino. Siyempre doon sa mga kabubukas lang na radyo. Ano po ba ang talagang nangyari doon na sinasabi raw po na bumaligtad siya o something like that? Paano po ang kwento ron? Sa inyo? Ang para pong nangyari doon ay, actually hindi ko po nababasa yun. Wala akong alam doon sa resolution na yun. Ang nangyari po doon, hindi may resolution na ina-absuelto ng Manila ata. Fiscal Prosecution Office, si Marcelino. So, nag-appeal ang PDEA ata sa amin. So, dininig ng aming prosecutor at pagkatapos dinggin ay sinasabi ng aming prosecutor na mali o hindi tama yung pagka-absuelto sa kanya ng Manila Prosecution Office. Kaya ang ginawa ng DOJ prosecutors or NPS, National Prosecution Service, binaligtad po. Kaya pinapafile ulit ang case kay Colonel Marcelino. Pero yan po, hindi dumaan sa akin yan. Kaya sabi nga ni Chief Percy Acosta of the PAO, kita-kita mo naman dito, hindi dumaan to sa DOJ Secretary, walang perma dito sa Bakit po DOJ ganun? Secretary. Pero normal ba yon na walang Pero pirma? valid po ba yun? Valid yun? Yun nga ang sinasabi niya na dapat i-quash daw yun sapagkat wala daw akong perma. Oo nga Well, mayroong puntos po si Chief Pao Acosta, bahala na po ang husgado niyan. Pero ang totoo po niyan, hindi pa po dumadaan sa akin yung kaso. O ang dapat po kasi ron, ang dapat kasi dumaan yun sa Prosecutor General bago sa inyo. Ang malamang na nangyari dyan, kasi nalaman ko lang po sa dyaryo na Napakita ko lang sa dyaryo. Hindi ko naman binabasa yung content kasi wala na akong panahon. Oo nga eh. Ang pagbasa po ng dyaryo ngayon, yung puro mga headline lang May appointment na ba yung mga undersecretary ninyo para katulong niya? Alam ko kayo, hirap kayo dyan eh. Na-appoint na po, mga 1 week mabuti. na. Ay, mabuti. So, ngayon lamang po ako Nare-relieve, oo. Natulungan ng mga USEC at saka ASEC, pero kulang pa po ng 3. So anyway, hindi ho dumaan yun sa Prosecutor General, hindi rin dumaan sa inyo. Hindi po, talagay ko dumaan yun sa Prosecutor General. Kay Claro Arellano. Talagang proseso doon Aaprubahan ng Prosecutor General. Ngayon, hindi sila mag-AMR, hindi nadadaan sa akin yan. Pero nakita ko pa, walang pirma ng Prosecutor General yun eh. Si Attorney Villanueva lang yata o sino ba yun? Yung isang nakapirma, parang wala kayong pirma. Hindi po, ang walang pirma, ako sigurado ko walang pirma. Ako hindi pa nakikita sa totoo lang, kahit isang papel, wala pa ako nakikita. Pero wala rin po si Claro Arellano ron, wala rin ng pirma. Nakita ko yung dokumento eh. Ewan ko lang po kung walang pirma si PG. Pag gano'n, talagang pwedeng questionable yun. Kaya siguro. Pero pwede ba nilang gawin yon without going to through your office? Nasa na po yan. So, bahala ng pag-decide yun na important. Anyway, napakarami yung trabaho, sir. Grabe nga, alam naman natin na bukod dito kay Laila de Lima, marami mga kaso ang harapin ng siyempre sa mga cases na hinaharap natin against the drug suspects. Ang importante, nandyan na ho kayo at meron ba kayong gustong sabihin sa publiko? Sinasabi ng iba, baka naman nakakonsentrate na lang kayo kay Laila de Lima, ang Department of Justice natin. Hindi po, at actually sa katotohanan, isa lamang po sa mabigat kong trabaho yung kay itong Bucor Incidental lamang yung pagka-involved ni Secretary de Lima. Siyempre, kung magpa-fact-finding kayo, kung lilinisin niya yung Bucor, natural lamang talagang yung sino ang may kagagawan, mga kondisyon ng Bucor, yun ang talagang lalabas ang pangalan. Ngayon, si Secretary de Lima ay napakahilig magsabi na ito ay puro peke, puro pinilit, gano'n. Pero makikita naman ninyo dun sa itsura o sa demeanor ng mga witnesses na present natin sa house na wala kang mababanagan na yun ay under threat or may tinakot o kaya binayaran. Kaya mas maganda yung magkakaroon ng direct examination parang sa husgado. Kasi doon makikita sa pagtistigo po lamang ng isang witness ay makikita mo na kagad kung siya ay nagsisinungaling o hindi. So, ang payo ko kay
Senator De Lima, bago ka mag-akusa, tingnan mo muna yung kung may ebidensya yung akusasyon mo. Kaya pag hindi, naniniwala ako doon sinasabi ng ating Pangulo na ang lahat ng ito ay nangyayari sa iyo sapagkat ito ay kagagawan mo. Wala kang dapat sisihin kundi yung sarili mo. At hindi mo maaari kaming sabihin na kami nagpe-persecute lamang sa iyo sa Department of Justice sapagkat ito ang aming katungkulan Hanggat mayroon kaming nakikitang ebidensya at hanggat hindi mo ako napapatunayan o anyone in the department na mayroong personal na interest dito at kami ay gumagawa ng hindi tama, ay dapat wag kang magsasabi ng hindi mo makayang patunayan. Alam mo, sa tingin ko sa kanya, parang nawawalan na siya sa hulog Yung mga kasuwiran niya, hindi na tama. Kaya parang nakikita ko yung sinasabi pa. Sino ba nagsabi nito? Whom the gods wish to destroy, they first make her mad. Pero Secretary, yung pakikipag-ugnayan nyo sa AMLAC, yung listahan ba ng sinasabi nyong accounts already in your hands o ibibigay pa lamang po sa inyo? Accounts. Po, yung mga accounts po na sinasabi nyo sa AMLA po, AMLA na linked or mag-uugnay dito kay Senator De Lima, nasa inyo na po bang mga kamay? Naibigay na po ba sa inyo ng Anti-Money Laundering Council? Opo, naibigay na po sa amin. Actually, ang NBI ang humingi niyan at kami copy furnished lamang. Kasi ang may memorandum of agreement between AMLA at saka NBI. Ilan pong accounts ang pag pinag-uusapan natin dito? How many were turned over to the NBI and then eventually to you? Marami-rami rin po. Siguro mahigit ng 20 accounts name, account number. Wow. Okay. At ito ay nasa pangalan ng mga personalidad na mapopreba na may kaugnayan kay De Lima? Mga personalidad po, yung iba'y korporasyon na maaaring may link sa mga principal players dyan sa Viewport. Yun ang importante. Kasi puro bank-to-bank pala bayaran yan Yan ang sinasabi nga ni Secretary. Anyway, Secretary, we thank you. Alam naman namin busy po kayo. Ang importante, meron na kayong mga USEC at ASEC, kulang pa ng 3. Kaya hindi pa kayo full power dyan sa DOJ. Opo. Thank you. Maraming po salamat. Good morning. Maraming pong salamat, Secretary Guerrero po. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Well, anyway, masyado tayo marami rin ako informasyon doon. 20 accounts, 20 pangalan, yung iba korporasyon dito at ibinigay sa NBI, nasa kanilang mga kamay na. That's linked to the drug trade dyan sa New Bilibid prisons. Kasama na rin yung sinasabi kay Laila De Lima, support purportedly. Anyway, sige po, magbe-break muna tayo. Medyo nag-overtime na ng konti. Magbabalik po ang Banner Story. Ako po si Jake Madarazo. At ako po si Arlene de la Cruz. 8:11 in the morning.